usap-usapan ngayon si Boy Tapang at si Cherry White sa social media. Kaya marami ang nagtataka dahil nga ito si Cherry White ay magkarelasyon daw sila noon ni Pacboy. Kaya naman itong si Makagago ay nag-real talk sa dalawa na ngayon nga ay trending na trending itong si Boy Tapang at Cherry White sa social media. Nakaraang araw ay nag-celebrate nga ng birthday party niya or 24th birthday itong si Boy Tapang. At dito'y trending na trending dahil maraming mga sikat na mga influencer at vlogger ang kanyang bisita. Napaiyak pa nga itong si Boy Tapang nang magsalita ang kanyang nanay kasi nga hindi hamak yung mga pinaghirapan o yung hirap na dinanas nila hanggang sa makamit siya nga ang pagiging Boy Tapang. Pero ang hindi nakaligtas at naging trending at usap-usapan sa social media ang pinakitang kaswitan nitong si Boy Tapang at si Cherry White na sinasabi ng iba na kawawa naman daw itong si Pacboy na alam ng lahat na ito yung katandem nitong si Cherry White at nagiging sikat sila nang dahil nga sa tambalan na kunwari daw ay magkasintahan sila. Pero nawala nga bigla itong si Pacboy at sa kanyang pagbabalik ay iba na yung mahal nitong si Cherry White at walang iba nga kundi itong si Boy Tapang. Kaya narito guys ang real talk ni Makagago tungkol dito sa isyo or sa pinapakitang pagmamahalan di umano ni Cherry White at ni Boy Tapang. Gusto ko lang i-review yung kanyang movement kasi ang dami sa akin nag-request, Boss MG, check mo nga ito. Actually, hindi naman talaga ako nag-check sa dyan sa Cherry. Hindi ko kilala yan mga boss. Ngayon ko lang po yan nakilala kaninang umaga. That's why ngayon, may idea na ako. Inaral ko yung kanyang ginagawa and ito yan. Real talk to ha. From 1 to 100, real talkin natin to. Masaklap to. Right ito ha. Game ha. Siya yung aspiring Tony Fowler. Alam niyo yan, di ba? Para sa akin. Pero nilagyan niya to ng konting twist. Ang ginawa niya, dahil maitsura siya, may katawan at tsumamba sa takilya, ang kanilang content nung Pacboy, yung pangit na vlogger din, di ba? Then yun, tinuloy-tuloy niya na. Sa bandang yan, saludo ko actually sa'yo, Cherry White, no? Kasi syempre, kailangan mo yan. Bakit ba tayong lahat ng nasa social media para ay nandito, di ba? Syempre, para sa pera. Nagtaka tayo kasi syempre medyo nakita natin na ang mundo nila ay nagka-crumble. Nakita natin lahat, di ba? Syempre, sa mundo din kasi ng social media mga kahombre ko, mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos tulad ko, may mga nalalaos pero bumabalik, etc. etc. Pero meron ding mga Cherry White mindset na nakakaramdam ng bumababa na ang kanyang views. So, didiskarte yan syempre, putang. No views equals no money. No money means no honey. So, ano ang gagawin ni Cherry White upang maibalik ang dati niyang kinang? Kasi meron ding mga influencers na tulad ni Cherry White na umaasa sa kanyang mga social media accounts, umaasa sa kanyang mga views para kumain. Pero meron din namang mga tulad ko na ginagamit lang ito bilang hobby at para sa link ng kanyang sabong. Di ba? Ganun din naman si Cherry White, I think. Link naman siya ng online casino, di ba? So that's how it goes, man. Kaso lang, because alam niyo, sa totoo lang, mamaya, kakwento ko sa inyo why. Now, ang kalaban ng mga influencers ay ang mga viewers. Pag paulit-ulit ang content na ibibigay or i-feed mo sa kanila, tapos ka na, kaibigan. Diba? Sa panahon ngayon, napakadali mo na lang palitan. Kasi yung mga kaya mong gawin, kaya din niyang gawin ng iba. Minsan nga, sa totoo lang, nagugulat ako kasi mas mahusay pa ang kakalabasan nila kesa sa original na sayo. Diba? Bago mangyari yon, inactivate na agad ni Cherry White ang kanyang Cherry White mindset. Ang kailangan niya nang ipagpalit si
saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part na yon, di ba? Kasi yung mga katangian ni Pacboy, meron din si Boy Tapang. Kagandahan pa kay Boy Tapang, may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat na sikat. So, ayun nga, ang timpla ng content ni Cherry White. So, yun ang kanyang niluto gamit ang kanyang Cherry White mindset. Anyway, alam nyo lahat. Siya maganda. Ang ka-partner niya or love team niya ay mga kamukha ni Pacboy. So, alam niyo na yun, di ba? Let's not go there, man. Siyempre, doon siya pumatok eh. Eh di yun ang itutuloy niya, obviously, di ba? Dream niya yan eh. Isang maganda, well, how can I say this? Dream kasi yan, mga ka-homebrew ko. Para siyang panaginip ng lahat, di ba? Na yung isang maganda ay napaibig sa isang pangit, tapos nagkatuluyan sila, tapos nagbablog sila ng happily ever after. Actually, di ba, sa totoo lang, bilang Pilipino, that's what you like to see, right? So, yun yung pumatok sa kanya. Tulad ko, ang pumatok sa akin yung pambabash, pang-didis, so pantira ng mga tao, pang-mawalang niya. So that's why nandito ako. And ito lang ang ginagawa ko. Kay Cherry White, yung ganun ang pumatok. Yung pumatol siya sa mga pangit, tas gawin niyang karelasyon kuno, scripted nga lang, tas papaniwalain nila yung mga fans nila, yung mga tao, and then dun sila kikita parehas. Matalino sila. Kesa naman wala silang trabaho, di ba? They are good in that. Sa totoo lang, si Boy Tapang ang kawawa dito. Kaibigan ko si Boy Tapang. Nakita nyo kung paano magagamit ng isang Cherry White. Diba? Kasi ang isang Boy Tapang. Usually kasi, who comes out winner sa mga ganito, sa mga mala dream, really, gigil na gigil. Nakita nyo naman na nakita nyo kasi yung mga sitwasyon, di ba? So, gigil na gigil kayo ngayon kay Cherry White. Putang. Actually, mas bagay sa inyo yung mga bash nyo kay Cherry White. Kasi naniniwala kayo sa mga pakulo nila. Inaabangan nyo sila at pinangkilik. At to think na papato lang isang ganung itsura ni Cherry White, sa pangit itsura ni Pacboy. Kalimutan na yung maganda papatol sa pangit, sa dugyot.